Balitang pangkalusugang dapat ninyong malaman, ihahatid namin ngayon sa inyo. Department of Health nakaantabay sa pagtaas ng mga kaso ng walking pneumonia, isang sakit na dulot ng bakteryang Mycoplasma pneumoniae. Para bigyang linaw ang balitang yan, may report si Marco Magaling. Marco? Dr. Dex, binabantayan at minomonitor ngayon ng Department of Health kung tataas nga ba talaga ang mga kaso ng isang sakit sa baga sa bansa matapos makakita ng surge ng respiratory illnesses sa China na ayon sa mga balita ay dulot ng pagluluwag ng restrictions sa COVID-19 at kasabay din ng pagpasok ng taglamig. Tinatawag na walking pneumonia ang sakit na ito dahil isa itong mild form ng pneumonia. Sa katotohanan, hindi talaga medical diagnosis ang walking pneumonia, pero ang totoong medical term dyan ay atypical pneumonia. So ang tanong ngayon, ano ang pagkakaiba ng regular at atypical pneumonia? Yung usual na typical pneumonia o yung mas kilala nating pneumonia ay dulot ng mga bakterya tulad ng Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza at iba pa. Pwede nga rin mga viruses ang magdulot niyan. Usually din yung pneumonia o yung community-acquired pneumonia na mas kilala natin, nagdudulot yan ng mga sintomas tulad ng panghihina ng katawan, chills, fever, ubong may plema, hirap ng paghinga pati na rin ng chest pain. Yung atypical pneumonia o yung walking pneumonia naman, ito ay isang mild form ng pneumonia. Kahit sino maaaring tamaan ito at mas at risk ang mga bata, 2 years old and younger, o di naman kaya ay mga mas nakatatanda, 65 years old and above. Mayroong weakened immune system, mayroong ding asthma, mayroong COPD, naninirahan sa crowded places, naninigarilyo, at yung regular na gumagamit ng inhaled corticosteroids. Tinawag itong atypical pneumonia o walking pneumonia dahil kadalasan wala namang pinapakitang problema ang pasyente, pero kapag in-x-ray, nakagugulat na mayroon palang pneumonia na makikita. Tulad na lamang halimbawa ng pasyenteng si Aling Elena, hindi niya tunay na pangalan, nang nakaranas na lamang po ng kaunting pananakit ng dibdib, ngunit bali, nagpakonsulta po ako dun sa paborito kong doktor sa clinic niya. Hindi naman po ako inuubo nun, medyo masakitan ng konti yung tip-tip ko. Tapos, pina-x-ray niya ako kasi nga daw, parang tumataas nga daw yung kaso ng ganyan sa clinic niya. Eh, ayun, nakita po niya sa x-ray, yun nga daw, parang atypical pneumonia. Hindi katulad ng dating pneumonia na pwedeng i-admit na agad ako. Ito, mild lang. Ayun, ang galing-galing ng doktor ko. sa ganitong pagkakataon, nagbibigay ang mga doktor ng antibiotiko na pupuksa sa mga atypical causes ng pneumonia tulad na lamang ng Mycoplasma pneumoniae, Legionella at iba pa. Maaari din itong dulot ng molds at ang viruses at iba pang mga bakterya. Kapag ang isang tao ay mayroong walking pneumonia, maaari siyang makahawa sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahin, pakikipag-usap o pakikipagkantahan sa iba pang mga tao. Kaya ang lahat ay pinag-iingat at pinagpapayuhang magsuot ng mask, magkaroon pa rin ng tamang cough etiquette, maghugas ng mga kamay, tanggalin ang mga bisyo at syempre kumain ng tama at gumalaw-galaw araw-araw. Maraming salamat, Marco Magaling. Muling pinagpapayuhan ng lahat na kung mayroong nararamdaman ukol sa inyong mga kalusugan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa doktor na inyong pinagkakatiwalaan. Para sa iba pang mga balitang pangkalusugan, tumutok lamang po sa aming Facebook page. Ako po si Dr. Dex Macalital, ang inyong Doctor Next Door.